Hello everyone, welcome back to my channel, and for today's video, I will bring you to the 5 countries here in Europe. So, ayun na nga, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe button and para updated kayo sa aking mga videos. Ayun, so as mentioned earlier, ako ay nakapag-tour dito sa Europe and sa murang halaga lang. Yes, actually, one of the benefits kapag dito ka na nakatira sa Europe, medyo mura na lang yung mga pupunta mong bansa. So, tulad nito, nakapagpunta ako sa iba't ibang bansa. Ito, sa 5 countries na to, nag-start ako sa Estonia, then pumunta ako ng Latvia, then pumunta ako ng Lithuania, then Poland, and Germany. Actually, ito ay 1 week lang. 1 week travel lang siya kasi meron akong 1 week na vacation. So, ang ginawa ko, nag-travel ako around dito sa Europe and sobrang mura lang. And dahil nga meron na kaming residence permit dito sa Finland, medyo madali na lang pumunta ng iba't ibang bansa sa Europe. And ito nga, so, di ba, actually, sobrang mura lang ng travel ko na to. Isipin mo nakapag 5 countries na ako at ang nagastos ko lang ay kulang-kulang nasa 30,000 pesos. Yes, nasa almost 30,000 pesos lang siya. Actually, kasi ang ginawa ko dahil ako kahit pa nasa Pinas ako, madalas na ako nag-travel. So, ang ginawa ko talaga, dahil ako ay cheap traveler or poor traveler, ginagawa ko, nagbubook ako ng mga in advance. Tulad nito. So, nag-start ako from Finland, and then from Finland nagbarko ako papuntang Tallinn, Estonia. So ganon, from Tallinn, Estonia nagpumunta ako ng Riga. So parang ang babayaran mo lang sa barko pag nag-cruise ka papuntang Tallinn ay nasa 20 euro. So one way yon. Minsan nga may promo pa sila, 25 euro balikan. Pero this time, nag one way lang ako from Helsinki to Tallinn. So yun ang ginawa ko. And then dito, dahil madalas naman na ako nagta-Tallinn at madalas din naman na ako pumupunta dito, ginawa ko, nag-day tour na lang ako. Hindi na ako pumunta pa hindi na ako nag-stay ng overnight. Actually, yung Tallinn, maganda siya kasi parang siyang medieval city. So dito, madalas kami bumibili ng mga alak na mura. Dito yung mga mura may alak minsan, and mga mura din yung pagkain nila compare sa Finland, at minsan may mga gamit din na dito namin binibili kasi medyo mura. Pero yun nga lang, hindi naman madalas, minsan lang kapag may panahon. And minsan nga para lang din maiba naman yung scenario, kaya pupunta kami ng Tallinn. Kaya this time, for this travel, hindi na ako nag-ikot sa buong Tallinn kasi parati ko na ito pinupuntahan. So ginawa ko na lang, minute ko na lang yung friend ko kasi meron akong friend. Tapos nagkape-kape na lang kami. Yun. So after namin magkape-kape dyan, hinatid niya ako papunta dun sa bus station. Ang bait niya, diba? Hinatid ako papuntang bus station, papunta kung saan yung bus ay papuntang Riga, Latvia. So sa mga hindi nakakaalam, Tallinn yung capital ng Estonia, and malapit lang siya sa Finland as well. So, yung travel ng boat niya nasa 2 hours lang. So, yun yung kinaganda niya. Sobrang lapit lang siya. Tapos yung barko pa, kung nakita nyo kanina, maganda yung barko, diba? Hindi din siya nakaka-bore. Pumunta kasi makapag-ikot-ikot ka. So, ayun na nga. So, ito yung sasakyan ko papunta dun sa Riga. So, ang sinakyan ko dyan ay Ecolines. Yan. So, ito, ang binayaran ko dito, nasa ano lang siya, 15 euro. Tapos, 4 hours yung bus ride papuntang Riga. Tapos, so 15 euro, magkano yun sa pesos? Kung 60 pesos yung 1 euro, mga nasa ano lang siya. Nasa magkano ba yung 10,000? Mga nasa 10, no, hindi 10,000. 10 euro 600. So, mga nasa 900 pesos lang yung bus ride from Tallinn to Riga. So, sobrang mura lang siya kung iisipin mo. Tapos yun na. So, ang ginawa ko lang dyan, na-amaze lang ako. Puro video lang ako dun sa paligid. Kasi, sobrang na-amaze lang ako sa mga architectural design ng mga buildings. Tsaka yung mga lumang building. Na-amaze ako. Kaya, puro video lang ako dyan. Tapos, ang ginawa ko talaga, hapon ginawa ko hanggat maaari.
gusto ko sana may araw pa nung magta-travel ako para makita ko yung mga paligid. Kasi gusto ko makita kung ano yung itsura ng mga bahay, mga buildings. Ayan. Tapos na-amaze lang ako dito kasi meron akong binili. Toilet break kami, nagkaroon kami ng stopover. May na-amaze ako kasi merong 1 liter na Coca-Cola. Yun, na-amaze lang ako doon. Tapos napaka-convenient nung bus kasi yung sa bus, pwede kang may recliner chair, pwede kang mag-charge ng phone mo, pwede kang mag-charge ng laptop. Sobrang amazing lang. Tapos yun nga sabi ko kanina, na-amaze lang ako kasi ang ganda lang ng paligid mo. So, buong time na yan, hindi ako natulog. Talagang pinapanood ko lang or titignan ko lang yung mga dinadaanan naming mga bahay at mga buildings. Ayun, sobrang amazing lang. Ito, nag-travel ako nito springtime. So, patubo pa lang yung mga puno. So, wala pang mga dahon-dahon yung puno kasi possible pa lang sila. And, pag ganito kasing panahon, medyo mura pa mag-travel sa Europe. Kasi, yung mga tao nagwe-wait ng summer kasi pag summer medyo mainit na, so maganda na maglakad-lakad at this time medyo malamig pa. So nakita nyo maraming mga puno-puno, 'di ba? Maraming mga logs, maraming kahoy kasi dito sa Europe, sa Northern Europe, medyo yan yung source of income nila or mga products na ini-import nila or ini-export pala. So yun, so nakita naman ako IKEA, na-amaze ako kasi 'di ba malapit lang dito yung Sweden. Tapos marami silang puno. So marami IKEA kahit saan. Kasi lang ganito lang yung dadaanan mo papuntang Riga. Tapos dito, so far wala namang border control or walang police na nagche-check ng ID. Pero prepared ako niyan, dala ko yung passport ID ko, dala ko yung police ID ko, dala ko yung residence permit ko. Tapos ayan na. Ito na yung main capital ng Latvia, Riga. Yan, sa mga hindi nakakaalam, yung capital ng Latvia ay Riga. So, yun, dumating na ako. Ang ganda rin ng ang ganda rin ng kanyang capital area. Ayan, dito kaya bumaba. Tapos, ito pa yung joke ng mga tao kasi pag taga-Finland ka, bibili ka ng alak sa Estonia kasi mura sa Estonia. Pag taga-Estonia ka, ang ginagawa naman nila, pupunta sila ng Latvia para bumili ng alak kasi mas mura dito. Oo, yun yung joke nila. Pero totoo naman, in fairness, ako napansin ko, nung nag-iikot-ikot nga ako, medyo mura talaga siya. Tapos dito sa Riga, ang ginawa ko, nag-stay ako dito ng 2 nights. Ayan, 2 nights ako dito. Tapos ang ginawa ko, nag-hostel lang ako dito. Yung hostel ko, nasa 20 euro lang siya per night. Actually, maganda rin yung hostel. So, ang ginawa ko dito, puro lang akong lakad ng lakad. Kasi, first time ko pumunta sa Latvia, tapos hindi ko din alam kung ano yung tsura. Tapos, maganda rin yung, old city niya. Actually, organized siya. Mas maganda siyang, compare sa Tallinn, medyo mas maganda siya ng onte. Or dahil nanibago lang siguro ako, hindi ko lang sure. Kasi dahil madalas na siguro ako nagtatalent Estonia. So, that's why yung Riga feeling ko mas maganda siya. Pero, maganda talaga siya. Organized. Tapos, mas marami siyang mga nangyayari kaysa dun sa Tallinn. So, feeling ko ganun. Mas marami rin siyang old city. Malaki yung old city niya, I mean. So, na-amaze lang ako. Kaya wala akong ginawa dito kundi talaga mag-ikot lang mag-ikot, mag-museum na mag-museum, tapos sumanta kung saan-saan, kumain, magkape. Kapag nasa Europe ka kasi yun talaga yung pinakamaganda. Alam mo yun? Yung parang magkakape ka lang sa gilid, mag-i-enjoy mo lang yung oras mo, yung time mo, tingin-tingin ka lang ng mga buildings, ganun. Or siguro dahil matanda na ako or I don't know. Basta, ito lang yung ginagawa ko madalas kapag nagta-travel. Talagang ini-enjoy ko yung oras ko at talagang ina-appreciate ko yung mga dinadaanan ko, inaalam ko yung history ng lugar. Kaya, ako as a traveler, hindi ako nabobore kahit mag-isa lang ako. Lahat ng travel ko lately, puro mag-isa lang ako. Tapos, yung ginagawa ko, parating, yung mura lang yung mga ginagawa ko. Tulad ng hostel, mura lang yun. O kaya, pag nagkape ako, magkakape ako sa umaga, tapos onting kain lang ako sa hapon kasi nga poor traveler tayo. Tapos itong area na to, sobrang sikat to dito. Ito parati pinupuntahan ng mga pumupunta ng Riga.
So, ako feeling ko next time ulit parang babalik ulit ako ng Riga. Maganda yung Latvia. Tapos ayun, umakit pala ako doon sa pinakataas para makita yung buong Riga kung ano itsura niya. So again, sa mga nakakaalam, ito yung pinaka-main capital ng Latvia, Riga. So, ayun lang for this part 1. And then, gagawa ulit ako ng part 2 kasi after naman ng Riga, pumunta tayo ng Lithuania, Poland, at Berlin, Germany. Okay? Yun lang. Thank you for watching. Please subscribe again to my channel and I hope kahit paano may mga natutunan kayo sa video ko. Thank you and ayan, pakit lang ako dyan. Thank you everyone. Bye-bye.